So this is our special episode 3769, 3770, and 3771. Alamin natin dito, ano ba yung takbo ng journey ninyo sa 2025? Pero, itong reading na ito is good for 24 hours hanggang 3 days lang po. Pero kung kailan ito dadaan sa FYP ninyo, ibig sabihin, yan yung mensahe po ninyo sa araw na yan. Basta, tatagal siya 2 hanggang 3 araw. So, kung ano man yung message ko for this video, yan po yung mangyayari sa inyo. Okay? So, una, stepping into power. So, una yun, stepping into power. And then, titignan natin yung pangalawa. Protected by angels. Pangatlo, solitude. Ang bibigat, ba't ganon? Okay, malipat nga natin ito at bakit ganon at hindi ka naman naandar. Okay. Namatay siya bigla. May nakikialam talaga sa energy ko, 'di ba? Kapag hating gabi, alam niyo naman, no, may mga tao talagang nakikialam. Okay. So, ganito na 'yon. I-discuss na po natin ito. 'Di ba? If you are stepping into power, you are strong beyond your measure. So, ibig sabihin, kung matapang ka na tanggapin ang katotohanan, kaya mong kaharapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. At kapag yan nagawa mo, magiging protected ka ng mga angels at magiging masaya ang mga anghel sa iyo kasi matatanggap mo yung good luck from daily episode. And then dito, sa third, in silence, the peace will prevail. And this is the power katapat nito. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung correlation ng daily episode dito sa special episode natin. Ito yon. Sinasabi dito sa atin, ito yung dapat mangyari at ito dapat ang natural. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo, labanan ang takot mo, labanan ang pangamba mo, kasi alam mo naman na may mga anghel na pumoprotekta sa'yo. Yung mga anghel na ito, hindi lahat patay. May mga anghel na tao. So, hindi ko kiniklaim na anghel ako. Hindi ko rin kiniklaim na iba yung goal ko sa buhay. Pero yung hiling ko kasi, lagi sa panata ko, na lahat ng tao sana na masabihan ko, makinig. Lahat sana ng tao na mabigyan ko ng advice is sumunod. Kasi, wala naman akong ibang gusto kundi i-clear yung daanan para sa kanila. May mga tao kasi na minamasama nila ang payo mo, minamasama nila ang warning mo, katulad ng isang anak. Lahat ng magulang sinasabi sa anak, diba, na nak, huwag kang sumama sa kanila kasi hindi sila magandang impluensya. Sasabihin mo na, bilang anak, sasabihin mo, hindi ma, mabuti kami ganito. Magbibigay ka ng maraming dahilan, magbibigay ka ng maraming palusot. And then, time will come na nangyari yung mga fears ng magulang mo sa'yo. Diba? May mga anak na hindi na nakauwi ng buhay. May mga anak na nakabuntis. May mga anak na nabuntis. May mga anak din na naaaksidente dahil sa pagsuway sa magulang. So, dito, may mga tao din, no, na napapahamak dahil hindi sila nakinig doon sa mga ginawang instrumento ng Diyos para sabihin sa'yo kung ano ang dapat mong iwasan, anong dapat mong gawin, at ano ang dapat mong step by step sa buhay mo. Kasi, yung Diyos kasi hindi naman siya gumawa ng gabay, hindi siya gumagawa ng mga tao na nakakakita ng vision ahead of time kung hindi niya kayo susubukan. Ngayon,
Kung ito yung panahon na isa lang naman ang hiling ng lahat yung maging masaya ka, kahit payak lang ang pamumuhay, basta alam mo na protektado ka ng Diyos. Pero, alam nyo ba na simple lang na hiling nun, pero yun ang pinakamahirap makuha. Dahil sa maraming tao, ang sinusubok ang haba ng pasensya mo, ang pagtitiis dahil mahal mo, ang pagsasakripisyo dahil gusto mong makita silang masaya. Ito yung mga sakripisyo sa overseas, ito yung mga sakripisyo ng magulang sa anak, ito yung sakripisyo ng anak para sa mga kapatid, no? Lahat-lahat na ng klase ng sakripisyo na minsan hindi na nga sinasabi bigla ka na lang magugulat, wala na, tegi na, di ba? Magtataka ka, bakit nakausap mo pa kahapon, tapos ngayon, dedo. May mga ganun. Di ba? So, kapag sinabi sa'yo, sa akin walang masama sa natural na sakit, natural na kamatayan, natural na paghihiwalay, natural na pag-iibigan. Ang masama, gagamitin mo ang regalo na powers ng Diyos para abusuhin at makapanglamang sa kapwa. So, kasi merong ibang tao na ginagamit nila yung lakas ng panghuhula nila para kumita. Directly speaking, ang daming advertisements, ang daming promotions nila. Diba? Naglalabas pa sila ng mga ang tawag nito, feedbacks ng mga clients nila as a proof na effective sila. If you are effective enough, you don't have to show anything. Kasi darating ang panahon na kung ano man yung sinabi ko sa mga kliyente ko, mangyayari po yun. Pero nasa kliyente ko na po yun kung susundin, susuwayin, or hindi nila pakikinggan. Kasi hindi naman ako ang mawawalan, sila din. So ngayon, kung ayaw mo, nasa sayo na yun. Pero kapag nangyari yung sinabi ko, wala ka nang magagawa, di ba? Kasi, halimbawa, sasabihin ko sa'yo, may nakikita akong aksidenteng mangyayari sa loob ng ganitong petsa, sa ganitong linggo. Tapos, imbis na pakinggan mo, dinedma mo. Tapos, yung iniisip mo, ang mahal ng perdon. Ngayon, alin po ba ang mas mahal? Yung perdon o yung kabaong? Diba? Yung perdon, pwede mo, kaya mo gawan ng paraan. Yung pera, kapag naubos, pwede kang magtrabaho, kikita ka. Ang buhay po ba kapag nawala? Kanino kahihiling? Kasi ang Diyos kapag bumawi ng buhay, nasa Kanya na rin po yun kung kaya pa niyang i-extend sa milagro. Diba kasi merong mga taong hindi pa naimbalsa mo, nabubuhay uli. So, ibig sabihin, yung kaluluwa nun nakikipagdebate pa sa kalangitan. Sasabihin, wag muna akong kunin, may mission pa ako, wag mo nang ganito, may ganyan. Depende po yun sa kaluluwa. Pero kapag yung tao namatay sa barang, sa kulam, sa sumpa, sa gayuma, ay magtaka ka na. Kasi hindi yun natural at hindi yun kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, tanggapin mo man o hindi, may kalaban ka. Lalo na ngayon, politika. Eleksyon. Mag-ingat kayo, ako na nagsasabi. Maraming katulad ko na manggagamot, manghuhula ang nasa likod ng bawat politiko. Hindi man sila makikita sa ganyang bagay, pero ang dami nila. Ang dami. So, magtataka ka. Bakit pa sila tinatangkilik sa likod ng mga pagkakamali na nakikita ng ating mga mata? At yung nakakawawa minsan is yung mga taong nagsasabi pa ng totoo. At hindi pa sila pinapakinggan. Yun ang pinakamasaklap doon. Nagsasabi ka na ng totoo, hindi pa ka napapakinggan.
Okay?